Naalala nyo ba idol yung eksena na masasaksak na ni Yuji sa likuran si Sukuna gamit ang Executioner Sword? Pero dahil sa kung anong malamagic na pangyayari, nagawa ni Sukuna na makaligtas at una pang namatay ang mga sorcerers na tulong-tulong na kumakalaban sa kanya. Isa lang yan sa kaganapang nagpapatunay sa plot armor ni Sukuna, kaya sa video na ito, isasalaysay ko pa ang ibang mga eksenang nagpapakita sa plot armor ng King of Curses. Disclaimer lang mga idol, isa si Gege Akutami sa maituturing kong idolo pagdating sa larangan ng pagsusulat at pagguhit ng manga, kaya sobra ko siyang nerespeto at hinahangaan. Ganun pa man, aminin natin o hindi, may mga bagong kabanata talaga sa Jujutsu Kaisen na parang makikita mo na pinagtitripan tayo ni Gege at mararamdaman mong tumatawa siya dahil hindi nangyari ang inaakala nating kamatayan ni Ryomen Sukuna. May plano si Gege kay Sukuna. Ang planong ito ay napakahalaga sa takbo ng istorya kaya hindi niya muna pwedeng paslangin ng King of Curses. At kaya, binigyan niya ito ng matinding plot armor na makikita sa 5 eksena na babanggitin ko sa video na ito. Ang unang eksena na nagpapakita ng napakadugang plot armor ni Sukuna ay ang pagkabuhay niya sa napakalaking hollow purple na pinakawalan ni Satoru Gojo. Binuo ng sorcerer ang napakamapaminsalang atake na ito sa mismong harapan niya, ni Sukuna at ni Mahoraga. Kaya hindi nakakapagtakang napulbo si Mahoraga dahil sa hollow purple. Maging si Gojo na pinoprotektahan ng kanyang infinity at ng sarili niyang cursed energy ay napinsala sa abilidad. At higit sa lahat, nasunog ang katawan ng hina ng matindi at naputulan ng kamay si Sukuna dahil sa lakas ng hollow purple. Ito ang dahilan kaya ang mga kapwa Jujutsu sorcerer ni Gojo ay idiniklara ang kanyang pagkapanalo hanggang sa pumasok ang astig na plot armor ni Sukuna para iligtas siya at dalhin ang kaawa-awang si Gojo sa airport kung saan niya nakita ang mga namayapa niyang kaibigan. Ipinaliwanag ng chapter 236 na ginamit ni Sukuna si Mahoraga at ang adaptation ability nito upang makontra ang limitless na Satoru Gojo. Noong nakalikha na ang Shikigami ng atake na kayang tumago sa infinity ng katunggali, ginaya ni Sukuna ang abilidad at ginamit niya ang World Cutting Slash na humati at pumaslang kay Gojo. Ang plot armor ni Sukuna ay hindi makikita sa paggamit niya kay Mahoraga o sa abilidad ng Shikigami. Sapagkat alam nating sa kahabaan ng laban ng King of Curses at ni Gojo, nag-a-adapt na si Mahoraga. Subalit, ang plot armor ay makikita sa dahilan kung paano nangyaring nabitawan ni Sukuna ang napakamambihirang pag-atake kagaya ng World Cutting Slash na hindi man lang gumagawa ng hand seals o ng chance. Putol din ang isang kamay ni Sukuna. Nanghihina siya at parang hindi na kayang tumayo. Naging malaking katulungan ito sa maraming tagahanga ng istorya sapagkat lumalabas na parang namatay si Gojo dahil sa hindi matibay na rason. Ang pangangailangan ni Sukuna ng chance at hand seals para sa World Cutting Slash ay nakumpirma noong kinalaban niya si Hajime Kashimo, kaya lalong nagtaka ang marami kung paano talaga napatay ni Sukuna si Gojo nang walang ginagawang hand seals. Ang pagkwestiyon ng marami sa naging paraan ni Sukuna para mabitawan ng World Cutting Slash ay maaaring nakarating kay Gege, kaya sa chapter 255, ipinaliwanag niya na lumikha pala ng binding vow si Sukuna kaya hindi na niya ginawa ang kahit na anong kailangang aksyon para malikha ang World Cutting Slash. Ang detalyeng ito ay ibinunyag lamang matapos ang 20 kabanata ng kamatayan ni Gojo. Dahilan para hindi maiwasang ituring ng marami na plot armor ni Sukuna ang talagang pumatay kay Satoru Gojo. Ang pangalawang eksena na nagpapakita sa napakatinding plot armor ni Sukuna ay makikita nung nagawa siyang maipasok nila Yuji at Higuruma sa Domin expansion ng abogado na tinatawag na deadly sentencing. Ang pangyayaring ito ay pinaghandaan ng maigi ng mga Jujutsu sorcerers 1 buwan bago ang laban kay Sukuna. Pinalano nilang litisin ng King of Curses sa isang krimen kung saan mahahatulan siya ni judgment ng death penalty at confiscation. Ang kaparusahan na kayang kumuha sa 10 Shadows technique at cutting techniques ni Sukuna. Iginugol ng kwento ang halos buong chapter 244 sa pagpaplano ng mga sorcerers kung paano nila ito gagawin. Napag-usapan na nila ang mga krimeng nagawa ni Sukuna, ang kakayahan ni Judgment na lumitis ng isang kaso, at ang butas sa mga batas ng Japan. Nagbunga naman ang pag-uusap na ito sapagkat nagawa nila Yuji at Higuruma na maisama si Sukuna sa loob ng deadly sentencing. Naisisi din nila sa King of Curses ang naganap na mass murder sa Shibuya, at nagtagumpay ang ating mga bida na mahatulan ng guilty, death penalty at confiscation si Sukuna. Mukhang umaayon ng lahat sa kanilang mga plano hanggang sa gumana na naman ang malikot na plot armor ni Sukuna at ginulat nito si Higuruma sapagkat imbes na ang 10 Shadows technique o ang cutting techniques ni Sukuna ang kinonfiscate ni Judgment, ang kinuha ng Shikigami ay ang kamotoka ni Sukuna
o ang Curse Tool na may kapangyarihang magpakawala ng mataas na boltahe ng kuryente. Naging plot armor ito sapagkat nakakapagtaka na ang isang henyong sorcerer kagaya ni Higuruma ay hindi alam na may ganito palang katarantaduhan ng kanyang Domin expansion. Na imbes na ang pinakamapaminsalang kakayahan kagaya ng dismantle ng kukumpiskahin ay ang Curse Tool pa kagaya ng Kamotoke na pwedeng agawin o mabitawan ang nakumpiska. Ang kawalan ni Higuruma ng ideya sa pangyayari ang naging dahilan para ang sunod na maganap matapos ang paglilitis ay ang pagpapaulan sa kanila ni Sukuna ng cleave, pag-ataking, kamuntikan ng pumatay sa kanila. Ang pangatlong eksena na nagpapakita sa walang kapantay na plot armor ni Sukuna ay ang Executioner Sword ni Higuruma. Kung hindi kayo pamilyar sa espadang ito, ang Executioner Sword ay ang curse tool na nabubuo mula sa martilyo ni Higuruma. Nagkakaroon siya ng kakayahang mapalabas ito kapag hinatulan ni Judgment ng guilty at death penalty ang nasasakdal sapagkat ang Executioner Sword ay merong kakayahang paslangin ng kahit na sinong tatamaan ng talim ng abilidad. Nagawa ni Higuruma na mapalabas ang Executioner Sword laban kay Sukuna, subalit nahirapan siyang paslangin ito sapagkat hinarap ng abogado ang isang Sukuna na gumagamit ng orihinal nitong anyo. Pinaulanan na ng cleave at dismantle ng King of Curses si Higuruma, kaya hindi lamang nagkahiwa-hiwalay ang katawan nito, naputol pa ang mga kamay ng abogado. Ngunit dahil sa talino at kakayahan ni Higuruma, nagawa niyang makagamit ng reverse course technique para patubuin ang kanyang kamay at isaksak ang Executioner Sword kay Sukuna habang hindi ito nakatingin. Subalit, mabilis ang King of Curses dahil naputol niya ang kanyang kamay na tinamaan ng Executioner Sword bago pa man tumalab sa kanyang epekto ng espada. Pagkatapos ay binigyan ni Sukuna ng malakas na paghiwa sa katawan si Higuruma. Pag-ataking, tumapo sa abogado. Ang plot armor ni Sukuna ay hindi makikita sa pagtalo niya kay Higuruma sapagkat kahit pagbaliktad-baliktad din natin ang Jujutsu Kaisen mga idol, alam nating di hamak na mas maabilidad si Sukuna kumpara kay Higuruma. Ngunit, ang plot armor ng King of Curses ay masasaksihan natin noong ipinasa ng abogado ang kanyang Executioner Sword kay Yuji bago siya mawala ng malay. Sapagkat nagawa ni Yuji na mahawakan ng espada, narinig niya din ang pagkasabi sa kanya ni Higuruma na ginawa nito ang lahat. Naalala niya din ang pagpasa sa kanya ni Nanami ng responsibilidad bago ito mamatay, at maitatarak na ni Yuji ang Executioner Sword sa likod ni Sukuna. Ang mga tagpong binanggit ko ay sobrang perpektong senyales na mapapaslang na ng ating bida si Sukuna. Subalit, sa isang malahim-malamuling kaganapan, naisuot na naman ni Sukuna ang kanyang plot armor, sapagkat kahit pulgada na lamang ang layo ng espada sa kanyang katawan noong natapos ang chapter 247, bigla na lamang nagbago ang direksyon ng Executioner Sword at lumayo sa katawan ni Sukuna sa chapter 248. Pagkatapos nito ay naglaho na parang bula ang espada sa hindi malamang dahilan. Nakakatawa na nakakainis ang eksenang ito sapagkat nagsakripisyo pa si Higuruma para ibigay ang sandata kay Yuji. At naghintay pa muli tayo ng isang linggo para sa susunod na kabanata kung saan inaakala nating magagamit na ni Yuji ang Executioner Sword. Yun pala ay kahit kaya ng espadang paslangin ng kahit na sino sa pamamagitan ng isang saksak, hindi naman kayang tumagos ng espada sa plot armor ni Sukuna. Ang pang-apat na eksenang nagpapakita sa plot armor ng King of Curses ay masasaksihan noong inilabas ni Yuta ang kanyang Domin expansion na may pangalang Authentic Mutual Love. Nagawa ng sorcerer na maisama sila Yuji, Rika at Sukuna sa loob nito. Dahil sa may sure hit effect ang Domin expansion, napilitan si Sukuna na gumamit ang Simple Domain o ang Hollow Wicker Basket, kaya hindi maaasahan ng King of Curses ang kanyang dalawang kamay at isang bibig sapagkat abala ito sa pagpapanatili ng Simple Domain. Ang sitwasyong ito ang nagbigay ng oportunidad kanila Yuji, Yuta at Rika na bugbugin si Sukuna. Pinagsusuntok ni Yuji ang King of Curses. Hinambalos naman ito ng ilang beses ni Rika at pinaulan na naman ng curse technique ni Yuta si Sukuna. Dahil dito, lubhang napinsala ang sorcerer kaya wala siyang nagawa kundi itigil ang paggamit ng Simple Domain at saluhin ang sure hit effect ng Authentic Mutual Love. Ito ang isa sa mga abilidad na nagaya ni Yuta, ang curse technique ni Angel na may pangalang Jacob's Ladder. Tumama ng walang mintis ang kakayahan kay Sukuna, pero dahil na naman sa milagrosong plot armor ni Sukuna, nagawa niya muling tiisin nito at nabuhay sa malakas na pag-ataking lubhang pangontra sa King of Curses. Ito ang pangalawang pagkakataon na tinamahan si Sukuna ng Jacob's Ladder. Ang una ay naganap sa chapter 199. Subalit sa kabanatang ito, maiintindihan pa natin kung bakit hindi naglaho si Sukuna, sapagkat maaari nating idahilan na nagpigil si Hana sa paggamit ng kakayahan dahil ayaw niyang mapaslang ng hindi sinasadya ang minamahal niyang si Megumi Fushiguro. Pero ibahin natin ang pagkakataon kung saan si Yuta na ang gumamit ng abilidad.
Nakakasabog ng utak isipin ang dahilan kung bakit hindi pa nila tuluyang natalo si Sukuna matapos itong matamaan ng Jacob's Ladder. Gayong hindi na magamit ng King of Curses ang kanyang dalawang kamay. Hindi na din ito mapakinabangan ng kanyang reverse curse technique. At nanghihinan na rin ang kapit ng kaluluwa ni Sukuna sa katawan ni Fushiguro. Ang nakamamangha pa dito, hindi na nga nila natalo si Sukuna, nagawa pa ng King of Curses na makapagbitaw ng World Cutting Slash na sabay-sabay na nagpabagsak sa ating mga bida. Kaya, kung hindi plot armor ang tawag dito, baka sa Gege talaga na naka-costume ng Sukuna ang tumalo kanila Yuta. Ang panglimang eksena na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang plot armor ni Sukuna ay makikita noong sumugod na si Maki sa battlefield para kalabanan ng King of Curses. Nasa plano ng ating mga bida na ikulong si Sukuna sa Dominant Expansion ni Yuta at aatake lamang si Maki matapos ang hudyat ng kapwa Sorcerer. Binasag ni Yuta ang sarili niyang Dominant Expansion para senyasan ng kanyang mga kasama, kaya agad na sinugod ni Maki si Sukuna upang saksakin ito sa likod, tagos hanggang dibdib. Mukhang maganda ang ginawang pag-atake ni Maki, subalit mas maganda ang pagkakagawa ng plot armor ni Sukuna dahil nagawa nitong mabuhay sa pag-atake at ginamit ang kanyang cursed energy para pursahang patibukin ang nadurog niyang puso. Hindi plot armor ang pananatili ni Sukuna lumalaban kahit wala na ang kanyang puso. Subalit ang tunay na plot armor ay ang kaalaman ni Maki sa impormasyong ito dahil kinuwento na sa kanya ni Megumi ang nangyari sa Juvenile Detention Center. Pero kahit alam ni Maki na mabubuhay si Sukuna kahit walang puso, dito pa din niya pinunteriya si Sukuna imbes na sa ulo o sa leeg. Kung pinugutan na lamang sana ni Maki ang kanilang katunggali, tapos na sana ang laban at hindi pa sana sila nahihirapan hanggang ngayon sa pag-iisip kung paano tatalunin ng King of Curses. Ang limang eksena na nagpapakita ng plot armor ni Sukuna ay kinuwestiyon din ng maraming tagahanga ng istorya. Ang iba naman ay tinatawanan lamang ito at ang iba pang taga-subaybay ng Jujutsu Kaisen ay tanggap na posible talagang mabuhay si Sukuna sa mga eksenang pinag-uusapan natin. Isa itong opinyon na masasabi kong katanggap-tanggap dahil hindi dapat natin kalimutan na hindi tatawaging King of Curses si Sukuna kung madali talaga siyang patayin. Gagawa talaga ng paraan si Gege na makalusot ang King of Curses sa kahit na anong suliranin basta mabuhay lamang ito hanggang sa dumating na tayo sa parte ng istorya kung saan makikita natin ang pinakalayunin ni Sukuna sa kwento. Shoutout muna kanila, Romer Garcia, Erickson Domingo, Nelce Vita, pati na rin kanila Mazda Pro Gamer, Kim TV, Lydel Hans Orke. Ito po ang aking paliwanag sa plot armor na meron si Sukuna. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa po kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!